The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, magandang morning. Uy, bisperas na ng Friday, Pastor. Magandang babae ka siya, magandang lalaki si Ted. Good morning, everyone. Oo, yun naman talaga. Oh. Pampahupa ng emosyon natin dahil pa rin dito sa 2025 budget. May napansin ako kay Brad. Aba, uy, oo nga, hindi na orange yung buhok mo. Ba't ang bilis mo magpalit ng kulay ng buhok? Bakit naman iniba mo agad, Pastor? Siya, nasa lighting lang yan. Ang galing naman ang ilaw mo may kulay? Oo, ang galing naman ng ilaw na yan. Okay. Nasa studio tayo noong Tuesday. Pero Ted, nakikinig ako sa interview mo. Buti na lang hindi ako spokesperson. Ang hirap matapat sa'yo. Alam mo, pag spokesperson ako, tataguan kita eh. Oo eh. Sorry Brad, pero magalang naman tayo magtanong. Hindi, maganda naman yung tanong mo. Ang galang mo nga parang pero mahirapan talaga magsinungaling. Pag spokesperson ako, wala akong tinatago. Haharapin kita. Di ba hindi naman, alam niyo yun, sadya, marami po nagtatanong sa atin nga, di ba, kung ano daw ang pinakamahirap na parte sa ating pong trabaho. Ang pinakamahirap po yung magkaroon ka ng panayam at alam mo na yung kinakausap mo, either nagsisinungaling or napipilitang magsinungaling. Oo. Di ba? Yes. Oo, hindi ka naman dito, di ba? Para sigawan mo siya, pagalitan mo siya. Tsaka Alam mo, hindi pwede yung ganun eh. Sinasabi nga ng mga kapatid natin dito ang galing mong mag-compose ng sarili kasi di nila nakikita sa mukha mo. Na nahahalata mo na kung yung kausap mo nagsisinungaling ba o hindi. O nahihirapan. Kung baga talagang poker face ka. Hindi, ako kasi minsan di ko maitago yung mukha ko. Oo. Hindi maitago yung mukha mo? Hindi ko maitago yung expression. Akala ko hindi ko matago yung mukha mo kasi... Ayoko itago itong mukha ko. Ang ganda mo kaya. Ay, thank you kung ganun. Hindi po. Sige. Ano naman talaga? Tough job. Napakahirap po din. Alam mo yun, maging mahinahong ka at maging magalang ka. Maging magalang ka pa rin. Igalang mo pa rin ang kanyang karapatan, ang kanyang sagot. Igalang mo pa rin yun. Di ba? Hindi dahil sa hindi mo gusto, alam mo, ikaw sinungaling ka. Hindi pwedeng ganun. Maliban na naman kung congressman tayo dito, papakontent ko siya, di ba? Alam mo, hindi siya under oath, ha? Hindi pwede. Okay. Tsaka wala tayong facility dito. Wala tayong detention. Pero ito na si Pastor. Okay. Ang layo na. Okay, sige ito po. na. Pastor Jeff, ito na. Magandang umaga. Anong magandang balita natin ngayon? Well, batiin muna natin itong magandang pagbati. Ito'y anak ng isa sa ating volunteers na nagka-cut ng mga videos natin at pinopost sa social media, yung mga interview dito sa, yung segment sa Ted Filon. Happy birthday, Macy Grace Urquiola. Anak yan ni Daddy Joseph, yung aking volunteer sa ating social media. So thank you so much for your passion in sharing the gospel. Yan. Well, anyway, nag-Christmas party kami sa isang... medyo marangyang village the other night dahil doon member yung isang ka-Bible study group namin. In-invite lang kami. Ang sobrang gagarbo ng mga design ng bahay. Pagdaan mo sa gate pa lang, as in gate pa lang, parang mamahaling gift wrapper yung mga dating. Kaya bubukas yung gate, papasok yung kotse, ang gagara. Anyway, yung Christmas po madalas, nagiging isa to sa mga most expensive season, kumbaga. Natitempt tayong gumastos, to spend more, to give more, to buy more. So, pag mas marangya, mas magastos, mas mabigat, mas malaki, parang mas may value yung ibibigay o yung ating selebrasyon. Pero minsan, lang po, yung kung afford nyo po, okay lang ako dyan. Go for it. Pero minsan, we get too caught up po sa festivities. Nakalimutan natin na ang real essence ng Christmas is about, really, ang pagdating ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, at tingnan nga natin kung gaano kasimple at payak yung kapanganakan ni Jesus. Sabi sa Lucas 2:7, sinilang niya ang panganay niya, talking about Mary, na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. So sabi rito, the Savior daw po was born hindi sa palasyo, hindi po sa anak ng reyna at hari, pero sa simpleng sabsaban. Ang sabsaban po, hindi tayo makarelate minsan dahil hindi naman tayo mga pastol. Yung kakanan po yan ng mga kinakainan ng mga hayop. So yun po yung una niyang crib. Kumbaga, hindi po ginto,
Pero mga dayami, yung lampin po niya, hindi designer made. Simple lang pong tela, humble, di ba? Simple. And yet po sa simplicity, yung pinakamahalagang pangyayari sa history ng mankind, the most significant and most powerful miracle had just happened, ang kapanganakan ng Savior. So ang Christmas story po, in itself is a reminder na yung joy, yung peace, yung love, ay hindi po nasusumpungan sa extravagant or material things. Hindi po sa pagarbuhan ng Christmas tree, Christmas light, pagarbuhan na iririgalo. Again, ito po ay sa kapanganakan ng Savior, kapatawaran ng ating mga kasalanan. So again po, it's a picture of generosity dahil ang Diyos pinadala anak. Kung kayo po ay hindi makakapagbigay ng mamahaling regalo ngayong Pasko, huwag ka ma-pressure. Huwag ka mangutang sa mga bangko, sa credit card mo para lang makapagbigay sa mga pamangkin mo, anak mo. Huwag ka ma-pressure na maging magarbo, mabili latest gadget para makasabay ka sa Christmas rush at Christmas shopping. Maganda po mag-focus ngayon mga meaningful moments, mga heartfelt connection, kumunika sa mga kamag-anak mo pag reunion, forgiveness, right? And then yung time mo na iaalat sa mga tao na to, yun po ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya ngayong Kapaskuhan, again, mag-focus po tayo sa talagang diwa ng Pasko. Alalahanin natin sa Lucas 2:7, sinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol, inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Panginoon, salamat po na itong pagkapanganak ng inyong anak dito sa lupa ay napakasimple, payak, at walang grand celebration na sinalubong ng fireworks and all. So Panginoon, help us na ma-remind din na ang diwa ng Pasko is about our sin being forgiven. So kung kami namumuhay sa kasalanan, Lord, nawa ay magdulot ang Kapaskuhan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa iyo, pagsamba at pagpuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Salamat Panginoon sa payak at simpleng pamumuhay ng iyong anak na naging ehemplo kung paano kami mamuhay at maging mapagmahal sa kapwa. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat sa napakagandang aral na ito muli mula kay Brad Jeff. Lord, salamat din po. Ang mga salitang ito na nanggagaling po sa inyo ay papahupa po sa aming damdamin ngayong araw na ito. Lord, salamat po sa biyaya ng The Daily Bread. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at alagaan niyo po ang lahat ng aming nakapakinig na ito at ito po ang inaabangan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, doon lang sa mga nag-aabang kasi may mga nakaantabay dito dahil kahapon nabanggit mo na 2 parts yung ating payo doon kay Rina, kay Rina. Opo, bukas po yung second part kasi para mai-timing na lang namin doon sa liham din kasi ang sabi po ni Brad Jeff, 2 ito yung anak, 'di ba? Paano ka tutugon sa magulang mo, 'di ba? Anong dapat anong inaasahan sa iyo? Yung magulang naman doon sa anak, bukas po 'yan kasi may may relasyon sa ating letter center for tomorrow, Brad. Yes, tama ka, Brad Ted. Siguro ulitin na lang ni Cha yung liham bukas para ma-remind din yung iba natin na mga first time lang siguro nakapakinig na miss out yung Miyerkules. Meron tayong liham ulit actually, Brad. Oo, na timing din for tomorrow na alam mo yon yung ding magulang naman na pinoproblema nga din po nung anak. So paano po naman din tutugon si magulang doon? Ano ba dapat, di ba? Ano ba ang nasusulat? Kasi di ba sabi mo kahapon na yung anak, right? Oo, kung ano ang mga nakasulat, kanyang tungkulin. Yes, doon sa magulang. Okay. Ngayon naman si magulang, di ba? Ano? Yan. Kasi yung letter center natin, anak naman na nagreklamo sa magulang. Na para bagang na hindi siya makakuha ng support. Ayun. Diba? Na para bagang, ganyan. diba? Para bagang na-frustrate siya, pero magulang niya Yan. Hindi niya alam paano pakikibagayan or paano hahandle yung gano'n. Niya, naniniwala siya, diba? Magulang. Pero minsan, napupuno na siya, diba? So si magulang dapat din palalahanin. Diba? Okay. Yan bukas. Maganda yan bukas, Brad. Yan, exciting. Tsaka bukas, bisperas na ng Sabado. Ayun, finally. Huwag ka na magbilang. The countdown starts today. Okay, Brad. Sige. Lilipas din yan. So, Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Yes, Brad. Batiin ko lang yung mga followers natin from East Coast, Alves at Ivan Jude at Rosie
Guevara. Nanonood sila ngayon. Maraming po salamat. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides at